So yan, good morning mga ka-PJ. Ngayong araw ay Martes. Nandito tayo ngayon sa orthopedic sa May Banawi at hinatid ko sila Mrs. no. Silong muna ako sa ilalim ng puno. Ito muna ang kakampi ko ngayon. Habang hinihintay ko sila, no? So ngayon, habang hinihintay ko sila, hindi sayang ang oras. Mga isang oras mahigit yun, hindi na muna ako nag-online. Tulad na dati, di ba nag-online? Online ako pag habang hinahantay ko sila. Ngayon kasi mabilis lang yan. Mga isang oras lang yan, Dahil nga nakakasingit naman yan sila dyan. May nandyan yung pamangkin ni Mrs. Nagtatrabaho, nurse dyan. Kaya nakakasingit sila, hindi na kailangan pumila ng mahaba. Kaya habang naantay ko sila, magre-react tayo dito sa ating mga tropa, sa ating mga subscriber. Unang-una, magre-react ako ulit dito kay Idol Junior Jose Yamson. Ang kulit nito, no? Paluin kaya kita sa puwit. Joke lang. Tigas kasi ng ulo Ganito lang yan, sir. Di ba nasa abroad ka? Sabi mo may kakayahan ka na may pang down ka. May pang may pang sustain ka. Kunwari, umabot ng 3 buwan. Sabi mo, kaya mo 3 buwan. Makakahulog ka kahit hindi pa makabiyahe. Advantage ka na, di ba? Pwede kang kumuha talaga ng sarili mong sasakyan. Hindi mo kailangan makikihulog boundary. Kasi binibigay ko naman sa iyo yung option na hindi ka mahihirapan kagaya ko, di ba? Kaya nga yung purpose ng vlog ko na talaga sinishare ko sa inyo yung experience ko na mahirap ang hulog boundary. Hindi siya madali. Kumbaga, kung mayroon namang option para hindi natin masyadong pahihirapan ang buhay-buhay natin, doon tayo. Di ba? Di ba, inakita mo yung pinagdadaanan ko, di ba? Halos bumibiyahe tayo 16 hours, 18 hours, di ba? Kung hindi hulog boundary yan, kinuha mo sa kasa, di ba halos kalahati ang matitipid mo. Pwede ka nang mag-gross kahit 4,000 lang, uwi ka na, hindi mo siya masyadong bugbog ang katawan mo, di ba? 4,000, goods na yun. Kaya lang naman ako pinipilit ko yung 5,000 kasi kailangan ko magtabi, maintenance, di ba? Bukod sa ang laki ng hulog ko sa araw-araw, maintenance ko, sasakyan, panggastos namin, sa mga bata, pang-aral, di ba? Pang baon-baon nila. Ganun yun. Kailangan ko rin mag-ipon din, magtabi. Para din sa pangarap ko na balang araw, ako na rin na magda-down para sa sarili ko, sasakyan, di ba? Ganun yun. Kaya nga binibigay ko sa inyo yung option na yun na kung kaya nyo naman kumuha kayo, huwag kayo umasa sa hulog boundary. Pero kung wala talaga, walang choice, at gusto nyo magkaroon ng sasakyan, go, di ba? Kunin mo yung hulog boundary. Malaking advantage pa rin naman yun para sa nagba-boundary lang, di ba? Kasi noong una, kung masipag ka, matyaga ka, after 5 years sa'yo na yung sasakyan, di ba? Tapos after ng 5 years na natapos mo niyang hulugan sa amo mo, may 2 taon yan dahil 7 years nga yung Grab, di ba? May 2 taon yan para sa libre na, wala ka ng boundary dahil natapos mo. Doon ka na naman mag-ipon para sa sarili mo. Katulad sa akin, nangyari. Ito, patapos na siya. No? 9 months na lang to. So, pag natapos to, may 2 taon ako na, libre, wala nang boundary. Doon ako makakabuelo ng gusto, makaipon ng medyo malaki-laki at makapag-down sa sarili kong unit, di ba? Ganun yon. Pero hindi madali ang pinagdaanan ko. Ang sinasuggest ko sa inyo, kung pwede namang pagaanin ang buhay nyo. Ganun lang gusto kong mangyari sa inyo. Kung may kakayahan kayong kumuha. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, kung inaalala mo yung sinasabi mo na after 3 months, na kakaabuno mo, o hindi ka pa nakakuha ng prangkisa sa Grab, hindi ka pa nakakuha ng PA, hindi ka dapat mag-worry dyan. Ito nga sugal diba? Sugal yan. Tsaka maraming option katulad ng mga sinasabi ko. Habang hindi ka pa nakakuha ng pay, pwede ka mag-apply dyan sa mga lalamove na yan. Maraming ganun. Muna sila, lalamove muna sila. Maraming pwedeng option. Punta ka sa ibang mga TNBS, yung iba dun, sila mismo naglalakad, nakakapagpalakad sila. Kaya wag mo masyadong i-focus mo na sarili mo sa hulog boundary. Paano na lang yan? Pangalawang option na lang yan, kung talagang wala. Okay? Ito pa option na ibibigay ko sa iyo. Kung natatakot ka talaga, baka mamaya mahatak ka sa sasakyan mo, hindi ka kaagad makakuha ng pay, di ba?
boundary lang muna. Pasukin mo muna ang boundaryan lang. Ngayon, habang nandiyan ka, siyempre marami ka makikilalang mga kaibigan, makakakuha ka ng idea saan nagpapalakad ng PA na masabi nating hindi naman 100% legit, pero magiging okay. Maraming nagpapatunay na talagang kahit sabihin mong dumaan sa ganun, nagiging legit bandang huli yung kanilang papel. Yan, yun ang mahahanapin mo. Marami naman ganun. Yung ibang kong tropa, dumaan din sa ganun Tempo lang muna, tapos PA, hanggang sa naging CPC na ngayon. Ngayon lang, yung lalapitan mo na mga naglalakad ng ganun, sure ball. Yung talagang hindi ka paiyakin. Ganun lang naman yun. Huwag kang lalapit ng basta-basta. Kailangan ka nagbibiyahe ka na, nagigiboundary ka, makikiramdam ka, no? Ito marami nang nilakad talaga to. Lahat naging naging smooth yung transaksyon, di ba? Kasi yan ang kalakaran sa atin ngayon No? Pag-isipan mo rin mabuti kung meron ka namang kakayahan. Isipin mo, magtitiis ka ng 5 taon, di ba? 5 taon yun. Kung mayroon ka namang choice, di ba? Doon ka na sa hindi ka masyadong mahihirapan. Ganun lang yun. Dito naman tayo mag-react sa pangalawang nag-comment. Galing kay Teo M. Sabi niya, padi mo daw kung magkaberya daw sa daan, tapos may pasahero, masilan, tapos palipatin mo sa ibang unit, ibang grab. Pagka ganun, sir, kung matatakot, kaya basta sinasabi ko sa inyo, kailangan lang talagang maging mabait tayo sa ating mga pasahero. Maayos yung pagmamaneho, huwag natin barubalin. Kasi pag nangyari yan, di ba, nakadisgrasya tayo, may pasahero. Iinis sa iyo yung pasahero mo kasi parang reckless ang driving mo di ba? Yan pwede talaga tayo i-report. I-report na kasi nabi ng pasahero, nabangga kasi careless yung driver, di ba? Walang kaingat-ingat, di ba? Ganun. Kaya kailangan friendly din tayo sa ating mga pasahero para wala tayong magiging problema, di ba? Pagsakay pa lang, good morning ma'am, good morning sir, tas dapat maging mabait talaga. Tsaka alam mo, may nangyari, nabangga kayo, kausapin mo na kagad yung pasahero, hingi ka ng pasensya ma'am, pasensya na po kayo, wala naman may gusto, ganyan. Tapos kung malapit pa lang naman, huwag mo na pagbayarin, di ba? Ma'am, huwag na pong bayaran kasi naberya diba? Ako ilang beses ko na naranasan yan na naplatan, may pasahero, ma'am, huwag na pong bayaran, okay na po. Mga pasahero, manahihiya din yung iba Hindi kuya, ito kaganon yan. Kahit kalahati lang. Hindi mo man siya nahatid Ganun lang, wag kang i-stress ng sarili mo. Basta importante magbiyahe tayo. Isipin mo lang palagi dapat na maging mabait tayo sa ating mga pasahero para hindi tayo matatakot na i-report tayo. Kasi alam naman natin wala tayong ginagawang masama, di ba? Naging mabuti tayo sa kanila. Huwag kang matatakot. Basta pag-usapan nyo ma'am, gusto nyo ma'am, ako na lang mag-book. O kaya kung naka-grab pay, balik mo yung bayad niya. Kasi may charge na sila noon Balik mo sa kanila. Kung kailangan, balik mo sa kanila ng buo. Balik mo na. Magkukusa naman yung iba na, wag na sir, kalahati lang ibalik. Ganun. Okay? Basta pag ganyan, ipakita mo lang sa pasahero yung parang concern ka sa kanila. Tulungan mo muna sila na makasakay sila, makalipat sila sa iba. Di ba yung ganun? Ako naranasan ko minsan, ako yung nag-book kasi wala akong cash So hindi ko may babalik yung pamasahe nila dahil naka-grab pay. So ako na nag-book kasi meron naman akong grab pay. Ganun lang. Pakita mo sa kanila na parang ba? Hingi ka ng pasensya. So ulitin ko, yung pagmamaneho natin, ayusin talaga natin yan. Huwag barubal yung pagmamaneho. Kasi pag may nangyari dyan at galit sa'yo pasahero, i-report ka talaga yan. Sabi niya, tong driver niyo, reckless drive. Walang kaingat-ingat, unsafe. Di ba? Yan ang importante dyan. Basta ganun lang. Maneho lang tayo ng goods. Di ba? Ganun lang sir, huwag kang matatakot.
Tsaka meron pang isang nag-comment nandun sa kabilang video, nabasa ko na stress naman siya sa EDSA naman sa mga incap na yan. Huwag mong stressin ang sarili mo, sir, sa mga ganyan, incap. Huwag mo intindihin yan. Basta ang gawin mo dyan, sumunod lang tayo sa batas, trapiko. Kunwari, nasa EDSA ka, ay bawal talaga mag-left turn, bawal mag-U-turn, bawal magsakay dyan, no loading, unloading. Huwag ka talaga magsakay. Kung sa EDSA may nag-book. So, pag nakita mo, hindi pwede, kailangan iakyat ko muna to doon sa gutter para hindi mapintikan ng camera. Diba, nasa Pasay ka, Rotonda, o northbound, paglampas mo sa stoplight, may nag-book doon, marami nag-book dyan. Paglampas mo dyan sa Taft Avenue, corner ng EDSA, diba? Pasok mo doon sa may Jollibee. O kaya doon sa may Sugo, kaya doon sa looban, may mga bus terminal yan sa loob, pasok mo doon. Para hindi ka mapintikan ng camera dyan. Alam ko, may camera yata dyan ganun lang. Kumbaga, magmasid ka muna sa paligid. Tingnan mo yung mga lagay na sign dyan na no loading, no unloading, no parking, di ba? Bago ka magsakay, di ba? Bago ka magbaba. Ikaw dapat ang masusunod kasi ikaw yung driver. Sabi na pa siya, dito na lang ako, kuya. Kaya hindi pa pwede, bawal dyan magbaba. Tapos pagka ganun, pagbati ka sa ulo, nagbubulong-bulong pa, 1 star mo para may counter ka. Kahit pag nag 1 star sa sayo, may yun, maglalaban yung 1 star mo at saka 1 star niya, hindi ka maapektuhan, hindi bababa yung driver ratings mo. Ganun lang yun. Okay? Huwag mo i-stress yung sarili mo, basta sunod lang sa batas trapiko. Pag nakalagay dyan, pag solid lane yan, huwag ka mag-overtake. No? Pag dyan, sa EDSA na yan, may mga may mga speed limit yan. Hanggang 60 lang yung EDSA, Commonwealth, di ba? Roas Boulevard. 60 lang talaga, huwag kang lalampas dyan. Para hindi ka mapitikan. Ganun lang yun. Huwag mo i-stress yung sarili. Basta ganun lang, sunod lang sa batas. Para hindi ka ma-stress. Dahil lang. Okay. Ang next na nag-comment ay galing kay Saldi Shusan, no? Ang kanyang comment ay hindi na raw nakikita yung drop-off location pag may pumapasok sa kanya na booking. So, ibig sabihin, nabulag yan. Nabulag. Ganun ang pinaparusahan talaga ni Grab. Malamang naparusahan yung account mo. Baka kasi nasobrahan ka sa cancel. Extreme cancellation yan. Ganyan ang ginagawa ni Grab pag palagi mong kinakancel yung mga booking. No? Binubulag niya. Sunod yan, suspended niyan. Ingat, mag-minimize natin yung ating pag-cancel. No? Ako nagka-cancel din ako. Pero may limit yan. Hanggang 3 lang. Huwag mong ulit-ulitin pag-cancel. Babalik din naman yan. Siguro mga 3 araw hanggang 1 linggo babalik din yan. Panano lang yan. Pinarusahan lang ni Grab yan. Boss, bawasan ng pag-cancel, idol. Okay. Babalik din yan, babalik. At shoutout tayo kay Alberto Junior Manosca. Good morning dyan, idol. Ingat sa biyahe. Banat lang, banat. Hirap biyahe, no? Pero nakaka-enjoy din naman. Basta marunong lang kayo yung huwag mo i-stressin masyado yung sarili nyo. Enjoy nyo lang, may pasero. Kung mabait yung pasero, nakikipagkwentuhan, yung mga ganun. Nakakakuha kayo ng idea galing sa mga pasahero. Di ba? Huwag tayo magiging suplado sa kanila. Pero kung hindi nakikipag-usap, huwag na natin kausapin. Kasi meron talagang ganun, mga suplado eh. Lalo na mga naka-headset yan. Ang iba naka-headset, diba? Pag kinakausap mo, parang hindi ka naririnig. So, yun lang muna sa ngayon siguro mga ka-PJ. Medyo mahaba na yata yung ating vlog. At maya-maya lang tatawag na yun si Commander. Papasundo na. Tapos baka dumiretso na nga kami ngayon sa LTO para matapos itong pagpaparenew ko ng sasakyan. Okay? At doon sa mga nagtatanong kung meron ng slot sa LT para B, pagkakalam ko po wala pa. Yung mga siguro kung meron mga nakakapasok dito, siguro yung mga tempo na tinatawag. Kung malakas ang loob nyo, kung kayo nakikilala na mga ganun, at tingin nyo naman, maraming nagpapatunay na nakabiyahe sila sa Grab. Kung malakas ang loob nyo, kayo nyo sumugal, try nyo lang. So bago tayo dumiretso doon mga ka-PG sa LTO, no? Dahil maaga pa, after lunch yung naka-schedule tayo doon, no? Dumiretso muna tayo doon sa kainan, doon sa tinuturo ng ating loyal na subscriber si Sir Andro, no?
Doon tayo kumain muna kaila Chip Mike daw. Kambingan, Bulaluhan. Masarap daw doon kumain. Tara, subukan muna natin kumain doon. Yung balang araw, pag kayo napunta din doon, subukan nyo rin. Masarap daw, sabi ni Sir Andrew, hindi raw tayo mapapahiya. Kaya tara na, let's go! Natupad na rin Sir Andrew. Nandito na kami kay Chip Mike sa Bulalo. Ayun. Bakit itry ko yung kambing papaitan. Yung favorito ko eh. Maganda pala ito, malakas pala ito sa may Project 3. Yan, ito papaitan kambing. Barata na din to. Pait, banat. Ito yung kambing. Ha? Ito ano ba to? Kalireta. Kambing kalireta ito. Baboy kambing. Bichado. Ito dinakdakan. Sige, banat. Kambingan, Bulaluhan by Chip Mike. Masarap din dito kumain, maraming kumakain Maraming kumakain, mga grab saka mga motor. Masarap ang pagkain na masarap. Masarap kambing mga kambing, kaliritang kambing. Kung mahilig kayo sa kambing. So hanggang dito na lang muna. Kapidyo nyo, temporary siningop. Adios sa lahat. Ingat. Siguro kumira lang naman yung katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero